bukas, asahan natin na magkakaroon ng press briefing sa Senado. Either kasama dito si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol o kaya naman na baka makadalo rin si Senate President Jesus Escudero mismo. Dahil nga sa nakita natin ngayon at dun base sa post ni Attorney Tonggol, itong impeachment process ay nasa technically pagka on June 30, yung huling araw na inaasahan ng Senado bilang impeachment court yung pagpasa ng House prosecutors ng kanilang reply doon sa answers ad cautelam ni Vice President Sara Duterte, magiging 55% na yung progress natin doon sa 11th-step impeachment process. Pero sa ngayon, yung nga ang mali na tulad ng nasabi niyo earlier, yung pag-rolyo na nito nung step 7 hanggang 11, sa 20th Congress na ito mangyayari sa July. At based dun sa post kasi ni impeachment court spokes Tonggol, yun nga, base dito sa nakikita natin, ang nasabi rin kanina pala, dadagdag na lang din natin to ni House Prosecutor Spokes Bukoy, bagaman sa Sabado yung deadline nila sa sumite ng kanilang reply, pero technically since it's a Saturday, mauusog siya ng Monday, June 30, handa naman na raw sila na magpasa ng mas maaga. Nagkaroon din ng pagsagot doon sa press con earlier at sinabi nga, yung ginawang ad cautelam na kasagutan nila VP Sara, it's for caution daw pero parang hindi pa raw tinatanggap ng Vice Presidente o kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court. And going back noong natanong natin si Senate Secretary Renato Bantog, ayaw niya pangunahan, ayaw niya i-second guess yung mga abogado sa panig ni VP Sara. Pero ang malinaw kasi dahil dito sa answer ad cautelam nila, in compliance sa order ng impeachment court ay nagpadala sila ng kanilang kasagutan. Pero ngayon, may reservations sila, pwede raw doon sa arguments and such. And pagdating doon sa nilalaman nitong kanilang kasagutan, kung makikita nga natin, yung proceeding ng impeachment complaint, even yung impeachment trial, ito yung pinaka binubusisi ng panig ni VP Sara. Pero ang nasabi dyan ni Spokes Bukoy, expected move daw yun kung hindi raw kayang sagutin yung factual allegations na nilalaman ng impeachment complaint, magre-resort daw to procedure. Hindi raw ito yung bloodbath na inaasahan nila, nonetheless itutuloy pa rin daw nila yung paglalahad ng ebidensya. May aasahan pa raw na ibang paraan kung paano ito ililihis. Pagka to quote Spokes Bukoy, pag ito ililihis, alam natin kung bakit umiiwas na sagutin ng harapan. At sabi pa niya Spokes Bukoy, hindi niya raw mo-overemphasize yung proseso sa impeachment court dahil apektado raw dito ang sambayanan, yung accountability, yung moral na pananagutan, at mahalaga raw na magtulong-tulong ang mga tao na hukayin daw ang katotohanan. So far, yan pa lang yung latest ngayon dahil even today sa Senado ay nanatili tayong nakaantabay. Pero yun nga, bukas makakapanayam natin ang either si SP o kaya naman ay si Attorney Tonggol. Ladies. Sinasabi ko pa naman, baka nakatanggap na ng mas buong kopya yung mga Senate reporters. Nakita mo ba yung kapal nung kopya? Ang hirap din palang basahin. Sobrang kapal din talaga siya. Oo, so medyo makapal-kapal na basahin yan. Pero ano ba yung mga punto na gusto nyong linawin kay Senate President Jesus Escudero bukas, Merrimon? Actually, isa sa pinakatatanungin na natin, kapag ito kayang House prosecutors ay naipasa na nila yung kanilang magiging reply, paano na kaya yung magiging pagtawid na nito? Kasi since June 30, technically tapos na ang buwan, ina-expect na July 28, opening ng 20th Congress, State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, and then by July 29 na magro-roll out, ano kaya? Parang titingnan natin yung pagtimbang ng magbubukas na Kongreso. Pero ang titingnan din natin dito kung kasi syempre ang sinasabi dito ni na SPC, ni na Attorney Tonggol, hindi nga daw mababind ng 19th Congress yung 20th Congress. So potentially yung sentimiento raw ng mga kongresista sa 20th Congress, pwedeng maiba yung sentimiento, yung magiging desisyon nila compared dito sa 19th Congress. So by tomorrow siguro titingnan natin or potentially kung since nasabi naman ni Spokes Bukoy, handa silang magpasa ng mas maaga, baka naman within this weekend, magpasa na sila ng reply nila sa Senado. Oo. So sa ngayon, hindi naman talaga siya deadlock, no? Kasi medyo umuusad naman. Nag-reply na si VP Sara, tapos within 5 days magre-reply na rin sina prosecution team. So hindi siya deadlock pa, may delay lang. Ganun ba, Merrimon? Oo, nakadepende na ngayon talaga para umusad itong impeachment process
sa House prosecutors na. Since tapos na yung step 5, which is yung paghihintay sa kasagutan ni VP Sara, step 6 naman is ito nang paghihintay naman sa reply ng House prosecutors. Ang step 7, pero mukhang sa next Congress na nga ito mangyayari, is yung appearance ni VP Duterte entering her plea. Step number 8, preliminary conference. Dito lalabas yung stipulations of facts, pre-marking of exhibits before the Secretary. Step number 9, presentation of evidence. Step number 10, closing and final arguments. And step number 11, yung pinakahuli, yung pagboboto na ng mga senador bilang judges. Pero yun nga, itong mukhang na talaga to impeachment trial proper na to. So sa July na natin talaga hihintayin. For now, ang hinihintay na lang is yung reply ng House prosecutors. Pero sabi nga ni Spokesbukoy, bagaman Sabado pa yung deadline nila or by Monday, handa naman na raw silang magpasa ng mas maaga.